Yo, good day everyone, Sky Reaper here, man cannot ride. At nandito pa rin tayo sa mission ko sa pagkuha ng uniform ng anak ko. And we are going to talk about jacket versus pants. Wait lang si sister. Morning sister. Best po. Ang bait ko, no? Kasi nasa Catholic school ang mga anak ko. Anyway, so let's talk about jacket versus pants. Napanood ko tong video na to. Hindi ko alam kung sinong vlogger yun sa US. But eto, jacket versus pants. Ano bang mas mahalagang suotin? At sa tingin ko, pants. Okay? At yun din ang sinabi ng dalawang content creators na yon na nagsabi na mas pipiliin nila na mag-invest sa maganda at maayos na riding pants kesa sa riding jacket. Pero sa katunayan, sa nakikita natin ngayon, mas marami ang nag-i-invest sa riding jacket at sa walang bahala nila ang para sa lower body, yung riding pants. At bakit kaya? Well, napakasimple ng sport. At ito yung walang kamatayang puro porma. Ayan. Marami ang nag-i-invest sa riding jackets dahil maporma. Dahil sino nga ba naman ang palaging titingin sa pantalon pag nagra-ride ka, diba? Ang titingnan yung mukha, yung helmet mo, ang titingnan yung jacket mo, ayan, at ang titingnan yung motor mo. So walang tumitingin sa pants. So in terms of porma, oo, sige, mag-invest kayo sa pinakamagandang riding jacket, pinakamakulay na riding jacket, or pinaka-astig na all black leather jacket, ako naman. Sige, kung porma din lang naman ang habol nyo sa pag-ride nyo, di ba? Edi, magpakatanga kayo. Pero kung ang habol nyo is safety at ang habol nyo is yung makapag-ride araw-araw, kasi mahirap mag-ride ng baldado, di ba? Mahirap mag-ride ng may injury, mahirap mag-ride ng bali ang paa. So, kung gusto niyo ng safety at kung gusto niyo makapag-ride every day, all day, until the end of time, at mamimili lang kayo sa isa lang ang pipiliin niyo sa dalawa. Wala kayong pambili pa muna, di ba? Jacket or pants, I suggest buy the pants first. Bumili muna kayo ng isang quality riding pants. Ang quality riding pants, meron siyang inner liner. Actually, halos isa o dalawang inner liner yon. Tapos, meron siyang pads for the hips. Mahirap mabalian ng balakang. Don't ask me how. Don't ask me, why. It brings back memories. Mahirap magpagaling ng buto sa balakang. Tapos, meron siyang knee protector or knee pad or knee armor. Tapos yung knee armor na yun, it extends all the way down to the shin. Tapos yung mismong outer layer ng pants, kung yan ay for summer riding, so mesh type, pero yung material niya is mas resistant to road rash. Ngayon, kung yan naman ay for track use or for yung sporty riding, competitive riding, so malamang yan ay leather, and leather is very good for yung anti-abrasion, hindi ka magagasgas during high speed slides. So kung tatanungin mo ako, paano kung street riding lang naman, kailangan mo ba ng leather pants? Hindi naman, kasi hindi ka naman nag-high speed on the street. Kasi again, yung leather is just for high speed slides. Ngayon, kung ang suot mong pants is yung mesh type pants, tapos yung katulad ng sa Benkia riding pants ko na ngayon nagpapatuyo sa labahan, during high speed, kung high speed slide ang mangyayari sa akin, mauubos yun. Pero yung mga street riding, normal city riding, yung mga simpleng bagsak lang, kayang-kaya nun. So, if you are, let's say, habaw naman traveling sa highway, well, sa highway, hindi ka rin mag-high speed. 100 kph. Again, don't ask me how, kung bakit ko alam, pero nasubukan ko nang bumagsak ng 95 kph. 95 kilometers per hour, bumagsak na ako, nag-slide na ako. Hindi motor ang dala ko nun,
Hindi ko pwedeng sabihin kung anong dala ko. Basta nalaglag na ako sa sasakyan ng tumatakbo ng 95 kilometers per hour. At yung suot ko noon na panghiram ko lang ay hindi naman siya leather, pero muntik na, konti na lang aabot na sa balat ko. Pero dahil ako ay may extra protection na suot sa loob. But anyway, ang sinasabi ko dito is kung highway riding, 100 kph ang speed limit natin, di ba? Siguro, yes, kung meron kayong pera, bumili kayo ng leather pants. Pero kung wala, pwede na rin yung mga mesh type pants. Basta't yan ay mga riding pants. Yung merong CE approval, merong certification rating. Alam ko CE, nalimutan ko yung exact number. Level 1 for street riding, that's enough. Level 2 if you're going out on the highways. Yung mga level na yun, yung binabanggit ko yun, yung mga level 2 na mga armor, padding, tsaka yung protection. Okay? So again, if you are going to choose kung pants or jacket, unahin nyo muna yung pants. At siguraduhin nyo na maganda yung quality ng pants with protection. And then, wag nyo nang patagalin, mag-ipon na uli kayo, isunod nyo yung jacket. Hindi yung tipong tutulad kayo sa mga nakikita nyo ngayon sa social media na puro forma ang inaatupag, puro pagpapakul ang inaatupag. Makikita nyo lahat, ang gaganda ng jacket. Pero ito yung ang gaganda ng jacket, pero naka tight fit jeans na yung nauuso ngayon, naka-sneakers, pero naka-sneakers or naka-basketball shoes, naka-Jordans or what. Ito mga yayabang, di ba? Mga naka-sneakers na designer sneakers, mga naka-designer rubber shoes na hindi naman talaga riding gear. Tapos ang helmet, naka-visor up. Parang hindi nila alam kung bakit na-invento ang visor, di ba? Another katangahan. So, tapos puro forma lang. Talagang puro forma lang. Tapos kamote pa sa daan. Anyway, I will see you on the next video. This man cannot ride. That is Octavia right there. Papahinga ngayon. Excited makalabas yan. No? Hataw-hataw kami pupunta dito. Pupunta dito kanina. But anyway, have a good day everyone. And hopefully, magtuloy-tuloy na yung ganda ng panahon. Makakapag-ride na uli araw-araw. Okay, I'll see you on the road. Ride safe. Oh, mali. Ride safely. Ride safely. Hindi pala ride safe. Ride safely. Okay.